Alamin naman natin ang latest sa Camanava area. May live report si Teresa Andrada. Tere? Nalubog sa baha ang maraming lugar dito sa Malabon at Valenzuela kasunod nga ng walang humpay na buhos ng ulan. Sa East Riverside Barangay Potrero dito sa Malabon City, lampas tao ang baha. Ang lugar na ito katabing-katabi ng tulay na dinadaluyan ng Tulyahan River. Kahapon pa mataas ang tubig dito at lalong nagpatindi sa sitwasyon nang umabot sa spilling level ang tubig sa Lamesa Dam kaninang tanghali. Dinata namin ng rescue operations kanina ng mga taga Bureau of Fire Protection at tumambad sa amin ang mga lubog sa baha na sasakyan at mga residenteng nasa bubungan na ng kanilang mga tirahan. Bagamat merong mga ilang nakumbinsin ng rescue team na sumama, meron pa rin namang ayaw magsipag-alisan. Tinatayang aabot sa 3,000 pamilya ang naninirahan sa tabi ng daluyan ng tubig dito sa Malabon City. At sa Barangay Potrero, nasa 1,000 raw ang pamilyang naririto. Kahapon pa nagsagawa na ng preemptive evacuation ang lungsod Pia. At dito nga sa Potrero Elementary School, nasa halos 400 pamilya na ang nailikas. At kasama dito yung isang ginang na ating nakausap. Kahapon pa raw siya ng umaga, kasama siya dun sa mga unang-unang sumama dun sa rescue team, no? Dahil sabi niya nga mas mabuti ng safe siyang magstay dun sa evacuation center, lalo pat kasama niya yung kanyang asawa na stroke. Sa Valenzuela City naman, mistulang lawa ang kahabaan ng MacArthur Highway sa Marulas. Halos buong maghapon, tanging mga truck at bus na lang ang nakakadaan dahil abot dibdib na ang tubig. Kanina may nakita nga tayong babae na nagpa-rescue na dun sa mga residente. Ang kanyang nadala na lang ay yung kanyang alagang aso. Sa Barangay Palasa naman, tanging mga pedicab na lang ang nakakadaan kanina dahil hanggang bewang naman yung baha. Yung ating nakausap kaninang residente, si Aling Claire, kagabi pa lang itinaas na at tinali na ang kanilang mga gamit para daw hindi mabasa at anurin ng baha. Ipinakita niya sa ating tiya kanina yung itim na salbabida. Sabi niya, nilabas na raw niya ito para just in case na tumaas pa yung tubig, ay dito niya na isasakay yung dalawang anak niya para mailikas. At yan muna ang latest mula dito sa Malabon. Tia? Tere, may iba pa ba silang ginagawang paganda? Kasi nga bukas, baka pag dating na umaga, high tide na naman, baka tumaas ulit yung tubig. Sabi ng mga residenteng aming nakausap, no, lalo na dun sa Valenzuela, although sanay naman daw talaga sila dun sa madalas na pagbaha sa kanilang lugar, monitoring na lang talaga yung kanilang gagawin, no, lalo nga't alam nila na tuloy-tuloy itong malakas na buhos ng ulan at base nga dun sa mga napapanood nila sa telebisyon, no, hindi pa huhupa itong malakas na pagbuhos ng ulan. Dito naman sa Malabon, Pia, kahit papaano, yung tubig dito sa may MacArthur Highway, yung boundary ng Malabon at saka Valenzuela, unti-unti na siyang humupa. Yung tubig dun sa Tulyahan River, yung daluyan dito sa may tulay, at ay unti-unti na rin bumababa. Pero yung dun sa kalsada, yung looban, dun sa Barangay East Riverside, hanggang ngayon medyo mataas pa yung tubig. Kaya yung mga rescue teams ng Malabon, pati na rin yung Valenzuela, hindi pa rin sila lax. Kumbaga, patuloy pa rin silang magmo-monitor, lalo na ngayong papadilim na din, no, ilang oras na lang, at kailangan nilang masiguro na if ever tumaas man ulit yung tubig, ay mababantayan nila yung mga residente, lalo na yung nasa low-lying areas. Yeah? Maraming salamat, Teresa Andrada.